Magandang umaga, Nursunians! Kami ang inyong lingkod, Emeline Zoilo. At ako naman po si Binibining Ana. At ako naman po si Binibining Zaira. At ako naman si Binibining Marialyn. At ako naman si Binibining Espacio. At ako naman si Binibining Aria. Maghahatid sa inyo ng balitang sigurado, tapat na naglilingkod sa Nursunian. Ito ang Daily News Patrol. Mga nagbabagang balita sa oras na ito. Ngayong araw tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa na may kinalaman sa ating sining, ang epekto ng pelikulang Pilipino sa dula. Paano nga ba ang koneksyon ng pelikula at teatro? Paano nakakatulong ang mga pelikula sa pagpapalaganap ng ating kultura at sa pagpapalakas ng industriya ng dula? Kasama natin ang mga eksperto at mga kilalang artista upang mas maintindihan ito. Simulan natin ang ating talakayan sa isang mahalagang bahagi ng sining, ang pag-aangkop ng mga sikat na pelikula sa entablado. Alam niyo na ba na ang mga pelikulang naging bahagi ng kasaysayan ng ating bayan, tulad ng Himala at Bituing Walang Ningning, ay muling isinasadula sa entablado? Sa pamamagitan ng mga stage adaptations, muling nabubuhay ang mga pelikulang ito at nabibigyan ng pagkakataon ang mga bagong henerasyon na maranasan ang mga kwento ng ating mga ninino. Tunghayan natin ang ulat ni Binibining Ana. Binibining Ana, pasok! Magandang umaga po, Binibining Zoilo. Kasama po natin ngayon si Derek Mania, isang talentadong direktor na may malalim na karanasan sa paggawa ng stage adaptations. Derek, magandang araw. Ano po ang naging epekto ng mga stage adaptations ng mga sikat na pelikula sa ating kultura? Magandang araw din po, Binibining Ana. Ang mga pelikula tulad ng Himala ay hindi lang basta kwento. Ito ay bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Sa teatro, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na muling buhayin ang mga kwento at pagpapahalaga na minsan ay nakakaligtaan. Ang mga bagong audience, pati na ang mga kabataan, ay nakakakita ng makulay na bahagi ng ating kasaysayan na hindi nila naranasan sa pelikula. Yun lamang po, maraming salamat. Wow! Napakagandang punto po, Derek. Sa pamamagitan nga ng mga stage adaptations, ang mga pelikula ay muling nabibigyan ng halaga at naipapalagana pa ang ating kultura sa mas malawak na audience. Ang teatro ay nagiging isang tulay upang maranasan ng mas maraming tao ang mga kwento na naging bahagi na ng ating buhay. Yan lamang po ang ulat ko sa araw na ito, Binibining Zoilo. At ngayon naman dumako tayo sa isang mas exciting na bahagi, ang ugnayan ng mga artista mula sa pelikula at dula. Hindi lang pala sa pelikula matutuklasan ang mga magagaling na aktor. Marami sa kanila ang lilipat sa teatro at tinatangkilik ang live performance. Pero paano nga ba nila natutunan ang balansing pagganap sa parehong medyo? Alamin natin ang ulat ni Binibining Zaira. Binibining Zaira, pasok! Magandang umaga, Binibining Zoilo. Kasama natin ngayon si Binibining Liza, isang mahusay na aktres na may parehong karanasan sa pelikula at teatro. Binibining Liza, ano yung natutunan mula sa pelikula na maaari mong magamit sa entablado? Ang pelikula at teatro ay may magkaibang mundo. Sa pelikula, may pagkakataon tayong mag-edit at gumawa ng maraming takes. Ngunit sa teatro, wala kang second take kaya't mas intense ang bawat eksena. Pero sa mga ganitong pagkakataon, natuto akong mag-adjust sa bawat sitwasyon. Ang pagganap ko sa entablado ay mas buhay na buhay at doon ko rin natutunan kung paano maghatid ng emosyon nang walang kamera. Talaga nga namang isang matinding hamon at pagkakataon din para sa mga aktor na magtransisyon. Mula sa pelikula papunta sa entablado, napaka-importante ng ugnayan ng mga artista sa dalawang medyo. Hindi lang nila pinapalawak ang kanilang karanasan, kundi nakakapagbigay din sila ng mas magaan na karanasan sa mga audience na parehong sumusubaybay sa pelikula at teatro. Pumunta naman tayo sa isang napakahalagang bahagi, ang papel ng dula sa pagpapanatili ng mga klasikong pelikulang Pilipino. Alam natin ang mga pelikula tulad ng Maynila sa Kuko ng Liwanag at iba pang mga klasiko ay nagbibigay ng matinding impact sa ating kultura. Ang mga pelikulang ito ay muling sinasadula upang mapanatili ang kasaysayan at magkaroon ng bagong appreciation ang mga kabataan ngayon. Tunghayan natin ang ulat ni Binibining Marialyn. Binibining Marialyn, pasok!
Magandang umaga, Binibining Zoilo. Kasama po natin ngayon si Dr. Reyes, isang kilalang historian at eksperto sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Dr. Reyes, paano po nakakatulong ang dula sa pagpapanatili ng mga pelikulang ito? Magandang araw, Marialyn. Ang mga pelikulang Pilipino tulad ng Maynila, sa Kuko ng Liwanag ay hindi lang basta kwento ng pag-ibig, kundi ng ating kasaysayan. Kapag sinasadula ito, mas napalalim natin ang koneksyon sa mga kabataan at nagiging pagkakataon ito upang masilayan nila ang mga pelikulang may napakahalagang mensahe. Sa dula, napapalabas natin ang mga pelikulang ito sa mas malawak na audience at naipapasa natin ang mga tradisyon ng nakaraan. Yun lamang po, maraming salamat. Napakahalaga ng iyong pananaw, Dr. Reyes. Ang mga dula ay nagiging tulay na nag-uugnay sa atin sa ating nakaraan. Sa pamamagitan ng mga adaptasyon ng mga klasikong pelikula, napapanatili ang mga makulay na kwento ng ating lahi at kultura. Yan lamang po ang ulat ko sa araw na ito. Maraming salamat. At ang kasunod na balita ay ang epekto ng mga direktor ng pelikula sa mga produksyon ng dula. Alam natin na ang mga direktor mula sa pelikula ay may malaking epekto sa mga produksyon ng dula. Nagdadala sila ng mas mataas na antas ng technical skill at creativity sa teatro. Ipinapakita nila kung paano mas mapaganda ang kalidad ng mga pagtatanghal sa entablado gamit ang mga teknik na karaniwan sa pelikula. Tunghayan natin ang ulat ni Binibining Espasyo. Binibining Espasyo, pasok! Magandang umaga, Binibining Zoilo. Kasama natin ngayon si Direk Juan, isang direktor na nagmula sa industriya ng pelikula, ngunit pumasok din sa mundo ng teatro. Direk, ano ang epekto ng mga teknik na ginagamit ninyo sa pelikula sa pagdedirect ng mga dula? Sa pelikula, ginagamit namin ang mga modernong teknolohiya tulad ng ilaw, special effects at camera angles. Sa teatro naman, ang mga teknik na ito ay hindi palaging posibleng gamitin. Pero sa pamamagitan ng creativity, tinutulungan po ang mga aktor at production team na magamit ang ilaw at staging techniques para maghatid ng isang hindi malilimutang karanasan sa mga audience. Talaga nga namang ang sining ng pelikula at dula ay nagsasanib upang magbigay ng mas malalim at mas dynamic na karanasan sa mga manunood. At ang kasunod na balita ay ang alagad ng sining ng dula sa industriya ng pelikula. Ito ay may kinalaman sa mabilis na paunlad ng teknolohiya sa pelikula. Ang mga special effects, digital tools at mabilis na produksyon sa pelikula ay nagiging mahirap talunin sa teatro. Ngunit ang mga alagad ng dula ay patuloy na nagsusumikap upang maghatid ng mataas na kalidad na performances gamit ang kanilang likas na talento at creativeness. Tunghayan natin ang ulat ni Binibining Aria. Binibining Aria, pasok! Magandang umaga, Binibining Zoilo. Kasama po natin ngayon si Arturo, isang alagad ng sining sa teatro. Arturo, paano po ninyo tinatanggap ang mga hamon na dulot ng mabilis na pag-usbong ng teknolohiya sa industriya ng pelikula? Magandang araw! Talaga namang malaki ang agwat ng teatro at pelikula pagdating sa teknolohiya. Sa pelikula may access sila sa mga special effects at advanced na kagamitan. Ngunit kami sa teatro, nakasalalay sa aming likas na kakayahan at pagiging malikhain. Hindi kami palaging may access sa mga high-tech tools, pero ginagamit namin ang aming mga simpleng props, ilaw at staging upang maghatid ng kwento sa mga audience. Mahusay na pananaw, Arturo! Talagang ang mga alagad ng sining ng dula ay patuloy na nagsusumikap upang mapanatili ang buhay ng live theater. Kahit na may mga hamon dulot ng mabilis na paunlad ng pelikula at teknolohiya, sa kapila ng lahat ng ito, ang teatro ay patuloy na nagbibigay ng malalim na karanasan na hindi kayang pantayan ng mga digital na kagamitan. Yan lamang po ang ulat ko sa araw na ito.